natin, sige po tayo mag-start na. Romans 8:18. Sabi dito, the pain that you've been feeling can compare the joy that coming. Amen. And during this time, naniniwala ako, we have trouble, we have pain sa nangyayari sa atin. Amen po ba? Meron ba dito na hindi nasasaktan? Amen, lahat tayo kasi tao tayo, nasasaktan tayo. Amen po ba? But naniniwala ako na I'm sure that this trouble are not really very great. Hindi ito great, hindi ito malaki, amen. Isang araw papakita ng Diyos sa atin the great things na hinanda sa atin ng Panginoon. Amen. Yung hinanda para sa atin, isang araw makikita natin na yung problema pala ay maliit lang pala. Tama po ba? Maliit lang pala. Kaya mga kapatid, patuloy po tayong kumapit sa Panginoon, patuloy tayong lumapit sa Kanya kasi pag nakapokus ka dun sa pain, pag nakapokus ka dun sa problema, ang malaki sa'yo yung pain. Amen? Ang malaki sa'yo yung nasasaktan ka ngayon. Pero pag nakapokus ka dun sa inihanda ng Panginoon sa'yo, amen? Diba? Grabe. Grabe yung nakahanda sa'yo ng Panginoon at dun tayo maging excited. Amen po. Pag-usapan po natin yung dealing painful past. Amen? Kailangan po talaga na yung pain natin, huwag tayong mabuhay sa nakaraan. Huwag tayong mabuhay sa mga sakit. Yes, nararamdaman natin na masakit kasi. Naramdaman ko na to eh. Kaya hindi ko kaya mag-move on eh. Amen? Pero kapatid, i-deal mo yan ngayon. Kasi mahirap na may dala-dala ka na everyday of your life. Sayang eh. Hindi mo na i-enjoy yung buhay mo because of that pain. Because of yung mga dala mo sa iyong sarili. Mga problema. Amen? So we need to deal that. Hallelujah. And pag-usapan po natin yung ilang bagay kung bakit nasasaktan ang tao. Amen? Number 1, yung family problem. Yeah, totoo po yan. Lahat tayo individual. I don't know the specific situation to your family, ano yung problema, ano yung hinaharap nyo, bawat pamilya. Hindi ko po alam yan. Pero sometimes sa mag-asawa, di ba? Sometimes yung mga sa young man na rape or sa young woman na molested, yun po yung mga nagiging problema. Amen? Types of problem. Ito, nagiging problema ng pamilya, financial issue. Amen, mga kapatid, ito talaga yung number 1 eh, na laging hinaharap ng tao. Tama po ba? Kasi, ayan talaga, minsan pinag-aawayan ng mag-asawa. Pero kapatid, wag niyong pag-awayan ang pera. Kasi it's only a paper lang yan. I-win niyo po yung relationship niyo. Laging sinasabi ng daddy natin, wag niyong pag-awayan yung pera kasi mas mahalaga pa rin yung relasyon yung mag-asawa. Amen? Number 2, yung divorce. Meron pa ba dito nakikipag-divorce? Meron siguro mga nakaraan. Pero sa mga anak ng Panginoon, wag na po tayo mag-divorce. Mag-ayos na po tayo kasi yun ang kalooban ng Panginoon. Or yung alcoholism, drugs, abuse. Or ito yung nakaraan namin last few months. Death of family member. The last time po na, ito yung sa testimony ko na namatay po yung aking kapatid. Ayun, ayoko sabihin kasi naiiyak na naman ako. Pero it's hard, it's painful, 'di ba? Ang hirap mong i-win yung sarili mo pag nandun ka sa situation na yan. Iyakin talaga si Buntis. Sorry. So, yun. So, yun yung mga bagay na mahirap mangyari. Minsan, you're questioning God, you're mad at God. What happened? Bakit nangyari to? Yung mga bagay na yun. Amen ba? So, ayaan nyo lang po ako, naiiyak ako eh. So, argument. Laging nag-aaway, magkakapatid, o kaya mag-asawa na naman, o kaya naman magkakaibigan, nag-aaway. So,
Yan yung mga nagiging problema, kapatid. Yung mga arguments. So we need to fix it and we need to deal it, mga kapatid. Amen? And yung balance. So minsan, you're full of ka na sa ministry mo, pero wala ka ng time sa yung pamilya. O kaya naman, more on sa family mo, pero nakalimutan mo ng sumimba. O kaya mag-ministry. Amen po? So, i-balance natin, mga kapatid. Siblings war. Ito, malimit po nangyayari yan. Yung mga awayan ng magkakapatid because of the, sa lupa, yung mga pinag-aawayan ng magkakapatid yan. And syempre, sa mga Christian, hindi na dapat pinag-aawayan yan. Yung sa pera, hindi na dapat yan eh. Mga Kristiyano na tayo, alam na natin kung paano umabot, magmahal ng kapatid. Tama ba? So, pag yung kapatid mo ay pinagpala, maging masaya ka. Hindi yung sisirain mo pa. Amen? So, wag, mga kapatid. So, tayo ay mga lingkod ng Panginoon. We need to be happy. Huwag tayong mag-away. Lalo yung magkakapatid, magmahalan po kayo. Kasi, alam niyo po, darating yung time. Kagaya yung nangyari sa akin. O yan, iiyak na naman ako. So, para wala kang regret, wala kang nasabi mo, napakita mong mahal mo siya. Di ba, dadating yung time na mawawala sila or para wala kang regret, napakita mo na mahal mo sila. Amen? Yes, merong pagkakaaway, pero wag mong hayaan na dun ka malubog sa mga sakit na yon. Kasi yung sinabi niya ganito, kasi yung sinabi niya, ang sakit ng sinabi niya, kaya hindi ka makamove on. So, i-deal mo sa Panginoon. Amen? Nasaktan ka, ibigay mo sa Panginoon, ipadil mo sa Kanya, go to God, umiyak ka sa Kanya. At ang Diyos, kayang palambutin ang puso natin. Amen? Unhappy. So, isang problema din po pala yan ng family problem. And toxic relationship. Hindi na masaya yung bawat isa. Yung relationship nyo, hindi na masaya. So, we need to mag-date kayo mag-asawa, o kaya naman yung maglumabas kayong pamilya, ano ba naman yung kahit dyan sa turo-turo ay kumain kayo, di ba? Masaya yun, yung tawanan kayo ng tawanan, masaya yun. Basta as long as may time ka sa pamilya mo, as long as may time ka sa iyong partner, so maganda yun, mga kapatid, it works. Makakatulong sa inyong pamilya yan. Amen? So ito po yung natin, verse. Sabi dito, break the stronghold, for the weapon of our warfare are not physical, weapon of flesh and blood, but they are mighty before God, for the overflow and destruction stronghold, and we lead every thoughts and purpose away captives into the obedience of God. Amen? God will destroy the devil's stronghold within you. Aalisin ng Panginoon yung nakakapag-stronghold sa'yo, sa pamilya nyo. So, ano dapat natin gawin? If you draw near to Him. So, lumapit tayo sa Panginoon. Kaya nga, every Sunday, ang ganda ng mga word. Kahit na minsan hindi mo feel attend ka. Kasi, alam mo, dun mo makikuha lahat. Kasi bakit? Ito, patotoo ko po. Nung namatay po yung aking kapatid, it's hard for me. Ayokong makinig ng Word of God. It's, totoo po to. Ayokong, alam mo yung makakapagpaano sa'yo, makakapagpalakas sa'yo, talagang hinaharang ko, hindi. Ganon ako, kuni-question ko. But, alam mo yung pag-ibig ng Panginoon, He restored me. Ni-restore niya ako. Kasi bakit? I go to church, kahit sometimes I don't know what to do. I don't know kung ano yung ginagawa ko. I'm go with the flow. Sumasama ako sa asawa ko. Totoo po to. Sumasama ako sa asawa ko. And, nakikinig lang ako. Basta, because nag-grieve po ako noon that time. Ayokong magsalita, ayoko sa lahat. Parang ganon. Siguro dahil yun po yung part ng grieving. So,
ang ginagawa ko, pumunta talaga ako ng church, ma-attend ako. Pero alam mo, ang pag-ibig ng Panginoon, grabe. Kahit na sarado yung isip mo, puso mo, i-remind ka pa rin niya, anak, I will carry you. Mahal kita, anak. Amen? And the love of God will fill you, mga kapatid. Ang Diyos po ang makakapag-fulfill sa atin. Kaya huwag tayong aalis sa Panginoon. Amen? And, saan na tayo? Sorry. Number 2. Ito, pag-usapan din natin yung tips to manage the family problem. Ang sabi dito, be honest. Don't hold grudge. Amen? Wag daw po tayong magkaroon ng sama ng loob. Be open-minded. Stay calm. Ayan. Kaya sa mga nag-rest, sa mga nag-rest, wala pong magiging stay calm doon kasi parang yung power mo na sinigaw mo na eh. Kaya stay calm mga kapatid, lalo po sa mga kababaihan. Maging stay calm tayo, wag tayo maging nag-rest. Amen? Give yourself time away from problem. So don't take these things too personally. Never fight dirty. Always speak the truth. Amen? So yun po mga kapatid, yan po yung mga tips para ma-manage natin yung problema natin sa isang pamilya. Amen? So wag tayong wag tayong sa nakaraan. Amen? So, hanapin lagi natin kung ano yung mapapaayos sa atin. So, number 2, na pag-uusapan natin yung rejected. Amen. Hallelujah. Sabi dito, people feel rejection because they never experience the true love. Amen? Iba yung mindset ng na-reject eh. Nasaktan ka eh. Parang iniisip mo, wala namang nagmamahal sa akin. Tama ba? Lagi na lang akong mali. Pero gusto kong isabihin sa inyo na you are loved. You are accepted by God. Amen. Huwag mong kakalimutan, kapatid, na mahal ka ng Panginoon at accept ka ng Panginoon. Wala tayong pakialam kung i-reject tayo ng tao. Amen. So, wag nating yung pain na yon. Kumbaga, wag tayong ma-hold on sa pain na yan. Amen. Or minsan sa iba natin hinahanap kasi nga nasaktan tayo. Tama po ba? Kasi tayo, hanapin natin sa boyfriend, girlfriend natin, lalo sa mga kabataan. Tama? Huwag nating hanapin doon dahil na-reject tayo kasi walang nagmamahal sa atin, hanapin natin sa boyfriend. No, kapatid, lalo sa mga kabataan dyan. Tapos minsan, magka-question tayo bakit nangyayari sa atin to, isinisisi mo sa iba o sa Panginoon. Tama ba? Minsan akala natin mahihil yung mga painful past natin kapag nahanap natin sa inuman. Diba? Minsan may ganyan eh. Tama ba, mga kapatid? Nahanap natin sa drugs or sa boyfriend, sa girlfriend, or mambababae yung mag-asawa, manlalalaki yung babae. Tama ba? Akala natin doon natin nakikita lahat. Doon natin makikita at doon natin makikita yung sagot. It's a no, kapatid. Kahit anong gawin mo, hindi ang mundong ito ang makapagsasapat sa'yo. Amen? Dahil na-reject ka, kailangan mong gawin to. Kasi ganito ako, nasaktan ako, kaya gagawin ko to. No. Amen? So, lagi mong hanapin sa Panginoon. Sa Diyos mo lang talaga makikita lahat. Amen? Nasaktan ka, wag mong hanapin sa mundo. Wag mong hanapin sa boyfriend, girlfriend. Wag mong hanapin sa babae, sa alak, o sa galit mo. No, kapatid. So, don't blame God. Minsan nangyayari sa buhay natin na sinisisi natin ang Panginoon kasi minsan yung ginagawa natin, tayo rin naman ang umaani nun eh. So, mga kapatid, wag nating sisihin ang Panginoon sa mga nangyayari sa atin. So, kailangan i-balance natin kung ano yung dapat natin gawin. Okay? Every person has a free will. Binigyan tayo ng Panginoon ng free will eh. Tama ba? Every person decides themselves. Binigyan tayo kung ano yung pipiliin natin, kung ano yung tama at maling pipiliin natin.
Kaya binigyan tayo ng karunungan ng Panginoon. So, hindi natin pwedeng isisi sa Panginoon o sa kapitbahay natin o sa mga kapatid natin yung nangyayari sa atin. Tama po ba? And alam ng Panginoon yun eh. Hindi matatapos doon yung story, yung story mo, kapatid. Kasi minsan ang kaaway talagang dyan ka ididiin. Sa rejections, sa mga painful past mo, amen, yung situation mo para masira ka, para hindi ka magpatuloy sa buhay mo. Tama po ba? And minsan, dahil sa painful situation mo, yung gusto mo parang tumigil na yung buhay mo, some of us, it's look healthy, yung parang ang lakas-lakas mo. Amen? And some of you are alive and breathing, but your spirit has been dead for so long. And minsan, akala natin buhay pa tayo, pero inside of us, we are dead. Amen? Your heart is beating, but dead inside. So yun ang mahirap, kapatid. We need to deal that para hindi tayo malugmok o kaya para hindi tayo maagaw ng kaaway. Hindi tayo panghinain, kundi lumaban tayo sa anumang sitwasyon ng hamon ng buhay. Amen? Hallelujah. God has a specific purpose for you. Naniniwala po ba tayo doon? May purpose ka sa Panginoon and may plano ang Panginoon sa'yo, mga kapatid. Pero ano gusto ng kaaway? Alisin yon. Itapon yon. At makita mo yung painful past mo at dun ka mabuhay lang. So wag, mga kapatid. And I declare, i-heal tayo ng Panginoon ngayong araw na to. Amen? Lagi mong isipin, you're accepted, you are loved by God. Amen? Hallelujah. And sabi dito, sa verse, sabi dito sa Psalms 94:14, for the Lord will not reject His people. He will never forsake inheritance. Kaya hindi ka reject sa Panginoon, you are loved. Kung iniisip mo wala kang kwenta, hindi totoo yun. Tao ka, mahal ka ng Panginoon, nilikha ka ng Diyos, ng wangis niya. Mahal ka ng Panginoon. Amen? Hallelujah. And number 3, healing. Amen. Kapag hindi mo hinahanap ang healing, magpapatuloy sa buhay ang masasakit na nakaraan. Kailangan hanapin natin, sino nagpapagaling sa atin inside of you? Sino magpapagaling sa'yo? Ang Panginoon. Ang Panginoon lang po ang magpapagaling. At the experience mo, amen? Sabi dito, Exodus 15:26, I am the Lord who heals you. So, ang Diyos ang magpapagaling sa'yo. Amen? And God does want you to go Him in a perfect state. Totoo po yun. Hindi tayo lalapit sa Diyos nang perfect na tayo. Amen? Lalapit tayo para magpaayos sa Kanya. Amen? Kailangan natin magkaroon ng relasyon at makakilos ang Diyos sa atin. Totoo po. Kaya napakahalaga po na kailangan basahin natin yung Word of God na siyang magtutulong sa'yo, mga kapatid. Siyang magbibigay sa'yo ng word kung ano yung dapat mong gawin, kung ano yung dapat mong hakbangan. Amen? You must focus on His Word. Kailangan mo ng healing. Amen? Kailangan mo ng Word of God and searching your purpose, your healing and destiny. So, hanapin natin and sa Diyos natin tumahanap. And this time, hindi naman to aksidente na sinasabi ko sa inyo, but alam ko ang Diyos laging may sinasabi sa atin. Amen? Kaya, kailangan nating hanapin kung ano yung purpose natin sa Panginoon. And number 4, mabilis lang po tayo, mga kapatid. Number 4 is forgiveness. Forgiveness. Some of us
okay, naririnig ko lahat. Okay, naririnig ng lahat na okay ka. Nagsisimula ka ng magbago kasi nga, sabi ko kanina, you read the Bible para magkaroon ka ng healing. And yun nga, magsa-start ka na magbasa ng Biblia, sisimulan mo ng lahat kasi kailangan mo ma-healed sa iyong mga nakaraan. And will nothing wrong with that. Will nothing wrong with that, na magsa-start ka sa pagbabago mo. And I tell you, you cannot continue without forgiving. Amen? If you have related sa mga sinabi ko kanina, the painful past, we need to forgive. Patawarin mo rin minsan yung sarili mo. Amen? Kailangan mong magpatawad, kapatid, para makapagsimula kang muli. Amen? Sabi dito, but if you don't, sa Matthew 6:15, but if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins. So hindi rin pala tayo papapatawarin ng Panginoon kapag hindi tayo nagpatawad. So yung painful na nakaraan mo, yung mga nasaktan ka, kapag hindi ka marunong magpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Panginoon. Amen? Ang pagpapatawad, kapatid, ay hindi emosyon. Na ang emosyon kasi pagka pinatawad mo siya, huwag ka lang magkakamali ulit. Hindi na kita papatawarin. Di ba ganon pag emosyon? It will decision. Kailangan mo desisyonan every day, day by day, na hindi, pinatawad ko na siya. At doon mo makikita, ay, wala na pala yung naiisip mong hindi maganda sa kapatid mo. At doon ka nagkakaroon ng forgiveness. Amen po? So, you need to forgive. And you must forgive. Ito yung utos ng Panginoon eh. Minsan ang hirap, di ba? Minsan ang hirap magpatawad. Lalo sa mga nakaraan mong sakit. And naiintindihan ka ng Panginoon. Alam ng Diyos kung nasasaktan ka. Alam na alam ng Panginoon. At lahat ng iyong ginawa. And ito sasabihin ko, kapatid, sa inyo. Na, di ba mahirap magpatawad? Pero nakita ng Panginoon lahat ng sakit ng naranasan mo, naramdaman mo. Hayaan mong ibigay ito sa Panginoon. May justice ang Lord. Kaya ng Diyos i-heal ang puso mo. So mga kapatid, magpatawad tayo. Amen? Mabilis lang po akong mag-preach. Kasi ayan po, basahin po natin for last verse. Sabi dito, James 1-4. Dear brother and sister, when trouble of any kind come your way, consider it an opportunity for the great joy, for you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow, for when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Ito po yung hinihil ko yung sarili ko sa mga nakaraan ko. Kasi marami akong questions, marami akong tinatanong sa Panginoon, why Lord, I'm serving you, naglilingkod ako sa'yo, why Lord, ganun ako ng ganun. And sometimes, sabi ko nga, pag nararamdaman mo ubos na ubos ng lakas mo, alam mo kapatid, dahil sa mga nakaraan at masasakit na naranasan mo, don't forget that God will carry you. Mahal ka ng Panginoon. Huwag mo kalimutan na ikaw ay andyan ang Panginoon para sa'yo. Amen? Keep going. Amen? This is the truth. The breakthrough is in the other side of your obedience. Nasasaktan ka? Praise Him. You feel dry? Praise Him pa rin. Sumusunod ka pa rin sa Panginoon?
Minsan hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Hindi mo alam kung saan ka magsisimula o makikinig. Makikinig ka pa din ng Word of God. Amen? And huwag kang titigil. Huwag kang titigil, kapatid. Don't give up. Kasi there's beauty in pain when you're actually growing. May beauty sa pain. Kasi doon ka lumalago. Doon mo nakikita na, Lord, doon mo hinahanap ang Panginoon. Doon ka nagiging malakas. Na minsan hindi mo maintindihan yung nakaraan mo. Amen po? And yun mga kapatid, kailangan nating i-deal. Ano man yung sitwasyon natin, i-deal mo kapatid. Sige po tayo tumayo. Amen. Hallelujah. Very simple lang po yung word. And I just want you to know na ano man yung pinagdadaanan mo, ano man yung sitwasyon mo, kapatid, the Lord is with you. Andyan ang Panginoon para sa'yo. The Lord will heal you. Ano man yung nakaraan mo. Minsan, ito na yung nakakapag-stuck sa'yo. Ito na yung paulit-ulit na nararamdaman mo. Nakakapag-stuck sa'yo na andito lang yung buhay mo, nasasaktan ka lang. Pero maalala mo, kapatid, na pagagalingin ka ng Panginoon. Right this moment, ano man yung nararamdaman mo, rejection ba yan? Nasaktan ka ba? Kailangan mong i-deal sa Panginoon. Nasaktan ka ba ng asawa mo? Nasaktan ka ba ng anak mo? Kailangan i-deal mo sa Panginoon. Hallelujah. We need your healing, Lord. Yes, Jesus.